Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Komentohan po natin mga tambay, ito pong si Boying, ang ombudsman po. Sinasabi niya po mga tambay na kumbinsido daw po siya na koneksyon. Ito pong si Libiste, si Congressman Libiste po ay may koneksyon daw po sa mga Duterte. Mga kabayan, kumbinsido daw po siya. Ibang klase ito si Boying. Siya po kaya, kanino kaya siya nakakoneksyon? Kanino kaya siya may koneksyon? At sino kaya ang may koneksyon sa kanya? Yun po ang tanong. Kanino kaya siya nakakoneksyon? Itong si Boying. Bakit pagkadating sa Duterte, masama ba na maging involved ka, makasama ka, at maging kaalyado ka ng Duterte? Masama po ba yun, mga kababayan? Ano po mabuti? Maging kaalyado ka ng merong sinasabi na bisyo na pulburon, mga kababayan, ayon sa kanyang ate, at napakaraming issue ng korupsyon at sabwatan, korupsyon umano? Yung po ba ang magandang koneksyon na doon ka nakakabit? Nagtatanong lang po. Pakinggan po natin ang balita. Kumbinsido si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may koneksyon sa Duterte administration ng pagkakuha ng solar energy franchise si Batangas Representative Leandro Leviste noong 2019. Sa isang panayam sa programang executive session ng DZRH, sinabi niyang tila nanloloko lang daw ang kongresista dahil sa pagpapalabas na di umano'y genius ito, pero may kakuntsaba naman daw pala na malalaking tao. Ayon kay Remulla, mahirap umanong paniwalaan na walang naging papel ang mga matataas na koneksyon sa gobyerno, lalo na't ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda ay may hawak na mahalagang posisyon sa Senate Finance Committee noon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Leviste camp tungkol dito. Ano naman po ang problema? Kung doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay nagkaroon po ng kumpanya, ito pong si Libiste. Mga kababayan, illegal po ba ang ginawa pong proseso para mabigyan po ito ng prangkisa? Illegal po ba? Hindi po ba Kongreso ang gumagawa ng prangkisa? Kongreso, Senado. Ano po problema ron? Meron po bang illegal na ginawa? Ang hirap po sa inyo, Ombudsman Boying, ang hirap po sa inyo. Inililigaw nyo lang po ang issue ng korupsyon. Napakahusay nyo po. Napakahusay nyo pong magparatang yata umano at napakahusay nyo mag-imbestiga pagka po sa sinasabing nakadikit sa mga Duterte. Pero yung issue po ng korupsyon, nasaan na po ang pinangako ng inyong boss na ang malalaking ulo ng isda ay makukulong noong pang Disyembre at magpapasko at magbabagong taon sa kulungan? Nasaan na po yun? Ano na po ang tinututukan ngayon ng ombudsman, mga kababayan? Ganyan po katindi yata ang sindikato umano. Naging sindikato na po umano ang gobyerno natin ngayon. Umano, sindikato na yata, mga kababayan. Grabe po ang sabwatan. Hindi kaya, Boying? Nasaan na po ang trilyon issue ng korupsyon? Daan-daang bilyon issue ng korupsyon? Nasaan na po? Boying, nasaan na po ang mga investigasyon? Sino-sino ang mga congressman, mga representative sa kanilang mga distrito? Nasaan ang mga congressman? Hindi po ba halos lahat ng kaalyado ng Pangulo ay nakahawak na mga insertion at mga programa at proyekto na binibigay ng DPWH? Boying, hindi po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Nasaan po? Hindi po ba? Hindi po tanga at gagot bulag sa katotohanan ng mga Pilipino. Nililigaw nyo lang, ginagawa nyo lang sarswela ang issue ng korupsyon ng binagoongang Pilipinas. Boying, ngayon, tinututukan mo kuno ang Libiste dahil si Congressman Libiste ay may hawak na ebidensya ng korupsyon ng binagoongang Pilipinas, lalong-lalo po ng 19 Congress. Boying, imbis na tulungan mo at protektahan mo
si Leandro Libiste, si congressman, dahil meron siyang mga ebidensya. Ano ginagawa mo, Boying? Lalo mo pang ginigipit. Samantalang makapagpapatotoo at pwedeng kuhanan ng lead of evidence na mga kapwa niya, congressman, na nagkamal ng salapi, insertion, pondo, proyekto na napakalaking mga komisyon nakuha sa mga programa at proyekto ng DPWH. Hindi po ba sa mga distrito sa buong bansa na mga congressman ang kumontrol yata nito? Boying! Ibang klase ka. Ibang klase ka. Sino naman? Kanino ka naman nakadikit at pinuproteksyonan mo? Samantalang wala pang maipagmamalaki ang binagoong Pilipinas. Real talk. Wala pa pong maipagmamalaking napakaraming achievement. Mag-aapat na taon na po mga kababayan. Wala pa tayong nakikitang malalaking achievement na maipagmamalaking katulad ng build. Nasaan na po ang build better more nila? Yung 5,500 flood control, anomalya pa. At hirap na hirap pong pangalanan ni Boying lahat ang involved na nagkamal po ng mga proyekto sa DPWH at nangumisyon ng napakalaking mga congressman, senador, at yung mismo na commander-in-chief na may accountability nito ay hirap na hirap pong imbestigahan yata ni Boying, pati si Sandro Marcos, lalo-lalo si Tambaluslos at ang First Lady na sinasangkot din po ni Saldico at ni Marine Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Walang investigasyon yan. Kahit mismo sinasabi ng mga diskaya, ipinakulong pa ang mga diskaya. Ganyan po katindi ang napakasindikato umano na gobyerno ngayon. Napakamalas nating mga Pilipino. Ubod ng malas tayong mga Pilipino dahil daig pa natin ang nabudol at nanakawan. Binudol po tayo umano ng mga walangi at mga demonyo na mga politiko at lingkod bayan na sinasabi sila'y naglilingkod para sa atin. Hindi pala. Naglilingkod pala sila sa mga kanilang bulsa umano at merong mga proteksyon ng bawat isa dahil mismo nanggagaling sa taas ang mismo pong ulo yata. Ulo! Pinakamaraming ulo. Ilan po ang ulo riyan? Hindi po ba? Kahit mismo si Senadora Amy Marcos, ano sinasabi? Ang malalaking ulo dyan nagpapatakbo ng bansa, ayon sa Senadora Amy Marcos, ay Araneta, Romualdez at Marcos. Yan daw po ang mga big fish dyan umano, ayon kay Senadora Amy Marcos, na nagpapatakbo raw po ng bansa. Totoo po ba yan, Boying? Kaya po mga kababayan, ginagago na lang po tayo ng ombudsman umano. Ginagawa lang po tayong gago tanga. Mga kababayan, pilit pong ini-erase sa ating mga isip ang systematic sindikatong korupsyon. Mga kababayan, ginagawa lang po tayong, mga kababayan, uto-uto. Kung saan na lang po tayo dalin ng kanila pong ginagawang paglilingkod. Mga kababayan, yung sinasabing flood control, hanggang doon lang po yan. Doon lang po sa pinakababa at hindi po sa pinakaulo, umano, ang magiging pong investigasyon yata dyan ni Boying, mga kababayan. Ngayon po, para po ma-delay ang issue ng korupsyon, saan po sila nakatutok ngayon, mga kababayan? Kay Libiste. Kanino pa? Kay Barsaga. Kanino pa? Kay Atungang. Sino pa? Sa Vice President, impeachment. Sino pa? Sa mga kaalyado ng Duterte, si Bato. Hindi po ba? Kay Roque. Mga kababayan, ngayon naman, kay Bonoan. Mga kababayan, ganyan po. Katindi, mag-twist para po iligaw yata at patagalin hanggang sa makalimutan ng mga Pilipino ang korupsyon nila umano. Yan po yata ang gusto nila para po sila'y magtagal sa kapangyarihan hanggang 2028 at magpasasa sa pera at kapangyarihan na binigay ng taong bayan. Hindi kaya, Boying? Yan po mga kabayan, ang napakagaling na ombudsman sa kasaysayan ng ating bansa na meron pong anak na nasangkot sa high grade na damo,
Wala pa pong 3 buwan. 2 buwan lang po yata mahigit. Absuelto na ang kanyang anak. Ganyan po ang batas, mga kababayan, nung dumating at pumasok po ang binagoongang Pilipinas. Pagkakapamilya, kaalyado, mga kababayan, ay mahirap ipakulong. Kung maipakulong man, mailalabas ora mismo. Hindi kaya? Thank you po mga kababayan. Nakakasama lang po ng loob na ganito po. Binabaon tayo sa utang kay lalaki ng pondo, pero ganito lang po ay binibigay sa ating serbisyo. Puro korupsyon ng issue. Pamumulitika. Ibang klaseng politika po ang binigay po sa atin ng mga hayop na ito umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Julieta Celon ng Sydney, Australia, ako si Pilam at si Annie Jo. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kababayan na tayo pong lahat ay maingatan, at ang ating buong sambahanan at ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Ingat po. God bless po. At tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.